Naging mas mapait na ngayon ang relasyon ng Pilipinas at bansang Israel matapos tuluyan ng itinigil ng ating bansa ang pag-import ng armas mula sa kanila dahil na rin sinasabing ayaw suportahan ng Israel ang Pilipinas laban sa China sa ating soberanya pagdating sa West Philippine Sea. Ngunit mukhang mas maraming rason pa dito bakit itinigil na ang mga susunod pang weapons deal sa Israel at isa na nga dito ang nakakadismaya umanong produkto na in-order ng ating bansa mula sa mga Israeli defense companies at ang mas malala pa dito ay ilang taon na ang delay sa delivery na para sana sa ating hukbong sindatahan. Napakarami ng delayed na delivery ng Israel sa mga nakalipas na taon tulad na lang ng equipment na pang-upgrade sana para sa ating mga Hermes drones na binili mula sa kanila at ang masaklap pa dito ay bayad na ito ng buo ng Pilipinas. Ang mga Guarani Armored Personnel Carrier na noong taong 2021 pa in order at makalipas ang 4 na taon ay nasa 5 units pa lamang ang dumating sa ating bansa at may natitira pang 23 units na dapat ay nakarating na sa Pilipinas. Dagdagan pa ito na wala pang ni isang Sabra Thunder 2 tank destroyer ang nakakarating sa bansa simula nang ma-order din ito noong 2021 na magagamit din talaga sana ng ating Philippine Army at nagbabayad ang bansa ng bilyong-bilyong piso para dito na hindi din naman natin nakikita ang ating mga biniling produkto. Alam din nating marami ang dismayado sa mga Sabra light tank na in-order din mula sa Israel dahil sa sobrang laki at taas nito at kulang-kulang din pagdating sa mga equipment at maraming umasa na ganito ang magiging itsura ng i-deliver sa Pilipinas ngunit malayo ang naging itsura ng pinal na produkto. Kaya sa balita na ating nakalap, mukhang naghahanap na naman ang ating bansa ng bagong supplier para sa mga bagong tangke at mga armored vehicles matapos bumisita ang mga opisyalis ng Department of National Defense sa Indonesian Defense Company na PT Pindad upang tignan ang kanilang mga ino-offer na produkto. Ang isa sa mga produkto na tinitignan sa ngayon na pamalit sa mga Sabra light tanks ay ang Harimau medium tank na magkasamang ginawa ng mga defense companies ng Indonesia at bansang Turkey at sa mga hindi nakakaalam, in-offer na rin ito noon para sa Philippine Army at dinala pa nga mismo dito sa Pilipinas ngunit na naig noon ang Sabra light tanks ng bansang Israel. Ang Harimau ay tinatawag din na Kaplan medium tank sa Turkey at mas nagagandahan tayo sa disenyo ng tangke na ito at tamang-tama lang ang laki at kasalukuyan na rin itong nasa serbisyo ng Indonesian Army. Pagdating naman sa capability nito kumpara sa mga Sabra light tanks, hindi rin naman siguro nagkakalayo ang dalawa at ang importante ay kayang makadeliver ng Indonesia ng mga tangke sa lalong madaling panahon at masunod ang itinakdang requirements ng ating army. Samantalang kasama din sa tinitignan doon ng Department of National Defense ay ang mga ANOA 6x6 Armored Personnel Carrier na kasama din sa inoffer ng Indonesia noon at dinala din sa Pilipinas. Ngunit ang nanalo noon ay ang Guarani Armored Personnel Carrier na inoffer ng Israel. Sa aking opinyon lamang, ay medyo mukhang outdated na ang disenyo ng mga ANOA at mas maganda pa rin talaga ang mga Guarani at ang nagpapangit lang talaga sa mga Guarani ay ang sobrang bagal ng delivery kaya napipilitang maghanap ng ibang supplier ang Philippine Army. Mas magandang direkta na lang bumili sa Brazil ang Pilipinas ng Guarani dahil sila naman ang gumawa nito at ang Israel lang ang nag-i-install ng mga armas at iba pang subsystems nito na pwede namang palitan ng ibang supplier.